Para po sa devotion natin patungkol sa theistic evolution. Ako po, bakit po ako hindi naniniwala sa theistic evolution? Ibig sabihin po, ito yung paniniwala na naniniwala ka sa Diyos at the same time naniniwala ka sa theory of evolution. Yung mga tao ay dumaan sa proseso nito, no? Wala sa sabi ng iba ay mga unggoy, no? Pero hindi po mga unggoy 'yon. So dumaan sa proseso ng evolution. Now, marami po mga Kristiyano ang hindi naman ganun kadami, no? At least may mga kilala ko na ilan na mga theistic evolutionist or evolutionary creationist yung tawag nila sa sarili nila. Pero ako po, hindi ako naniniwala sa theistic evolution kasi naniniwala ako sa literal Adam. Ibig sabihin, yung Diyos sa Genesis chapter 1, lumikha talaga siya ng Adan at Eva. Literally. Sabi po ng mga theistic evolutionist ay yung Diyos ay yung Adan at Eva sa Genesis ay representation lang, symbolic lang. Hindi talaga lumikha ang Diyos ng literal na Adan at Eva. Now, ako po naniniwala na meron talagang literal na Adan at Eva. Kasi po, pag binasa natin yung New Testament, napakadaming testimonies doon ng mga apostol at maging si Jesus Christ na nagsasabi na merong literal na Adan at Eva. Again, yung binasa po natin sa devotion natin, no, yung Matthew 19:4, ibinabalik ni Jesus Christ yung mga tao doon sa mababasa sa Genesis chapter 1. Kaya sabi rito, haven't you read? He replied, at the beginning, Genesis 1, the Creator made them male and female. Now, sa ibang mga verses naman po, magbigay po ako ng halimbawa, Romans chapter 5 verse 12. Sabi dito, therefore, just as sin entered the world through one man. So, yung kasalanan pumasok sa mundo sa pamamagitan ng isang tao. Yung isang tao na yun, si Adan yun. Now, ang hirap unawain ng original sin kung hindi tayo maniniwala na merong literal na Adan. Kung totoo yung evolution, ang tanong, saan nanggaling yung kasalanan? No? Pero dito, clear na clear, klaradong-klarado na si Apostol Pablo, sinasabi niya na yung kasalanan nagsimula sa panahon ni Adan. Just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all people because all sinned. Yan ang explanation kung bakit yung mga tao namamatay kasi minana natin yung kasalanan kay Adan at dahil doon, lahat ng tao ay namamatay. Pag tinuloy-tuloy nyo po yung basa dyan sa Romans chapter 5, malinaw po dito, sabi rito sa verse 14, nevertheless, death reigned from the time of Adam. Nagsimulang maghari yung kamatayan sa panahon ni Adan. To the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command, as did Adam, who is a pattern of the one to come. And then, makikita niyo po rito sa verse 17, sabi rito, for if by the trespass of the one man, ang tinutukoy po rito si Adan, death reigned through that one man, i-highlight ulit natin, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of the righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Kaya po, importante talaga yung literal na Adam tsaka si Jesus Christ, the second Adam, kasi kung saan nabigo si Adan, yun ang magiging katagumpay ni Kristo. Kung paanong nahulog ang sangkatauhan sa pamamagitan ng isang Adan, ganun rin magkakaroon ng kaligtasan ang mga tao sa pamamagitan ng pangalawang Adan, ang ating Panginoong Jesucristo. So, hindi siya pwedeng i-compromise. Now, meron po rito isang scientist, no, si Francis Collins. Ito po ay isang ideal scientist. Bakit po? Kasi faithful Christian po siya. Talagang tapat, naglilingkod sa Panginoon. At yung science para sa kanya ay isang uri ng pagsamba sa Panginoon, which is good, no? Madalas ko pong ini-illustrate si Francis Collins. But, unfortunately, si Francis Collins ay naniniwala sa theistic evolution. Now, pwede ka ba maging faithful Christian, tapat sa Panginoon, at the same time, theistic evolutionist ka? Pwede naman, no?
yung theistic evolution, yung paniniwala naman ng mga theistic evolutionist, bagamat sa paningin ko ay compromise, tolerable naman. Ibig sabihin, pwede pa rin tayo magkakapatid sa pananampalataya because we all believe in Jesus Christ, that salvation by grace through faith in Christ Jesus. Pero, yung mga ganito po ay masasabi natin na minor doctrines na hindi dapat maging sanhi ng ating pagkakawatak-watak or hindi na tayo magkakapatid sa pananampalataya because of this. No? Hindi naman ganon. Bagamat importante siya, hindi pa rin siya enough para paghati-hatiin tayo mga Kristiyano at mag-away-away sa ganitong mga pananaw. Pero gusto ko lang rin emphasize na yung theistic evolutionism na paniniwala, bagamat may mga Christians na naniniwala dyan, hindi natin dapat yan pagtalunan o pag-awayan. Pero ako, ang position ko lang, di ako naniniwala dyan kasi maraming mga talata sa Bible ang mako-compromise. So, having said that, panatilihin po natin yung diwa ng unity, no, ng pagkakaisa sa ating mga Kristiyano, kahit po magkakaiba tayo ng mga views patungkol dito. Kung ikaw ay theistic evolutionist, well and good, sige, pagpatuloy mo yan. I just think na mali yung view mo, no? I believe na yung tamang view ay yung paniniwala sa literal na Adan. So, yun lamang po. I hope meron po kayong natutunan dito sa devotion natin na ito. At kung hindi nyo po napanood yung devotion natin kanina, isama nyo po sa panonoorin, no? At sama-sama po tayong lumago sa Biblia, sa pagkakaunawa sa Diyos, at sama-sama po tayong lumago sa pagsunod sa ating Diyos. Yun lamang po. Magkita-kita po tayo bukas alas 5 ng umaga dito po sa ating Daily Devotions.